kaya totoo yung kasabihan na love moves in mysterious ways? Di kaya nalilipat yung feelings mo kay Darlene, ngayon kay Marilyn? Tignan mo yung dalawa, oh. Mamatamisan, oh. Ala, ay nagsiselo si Utoy Hindi. Sabihin mo na kay Jerome na hindi talaga tayo mag-boyfriend. Malay mo, may feelings na siya sa'yo. Kailangan lang niya malaman na available ka para ligawan ka niya. This ugly and pathetic girl has been fooling all of us. Dahil hindi naman talaga sila ni Harry. Nagpapanggap lang siya. Tignan mo nga naman, oh. Pati ikaw, Jerome, niloko ka niya. Damay dito si Marilyn. Kung galit ka sa akin, ako na lang. I am going to be your worst nightmare. Saan ka nang galing? Allison and I gate-crashed a party. And guess who we saw? Marilyn. Pinahiya namin siya sa harap ng maraming tao. Hindi na ako papayag. Nasaktan mo pa uli ang anak ko. Si Mommy kasi, Dad, kanina ginabi lang ako ng konti. Then she started slapping me. She started pulling my hair. Ito ang tanda ko, Chise. Oras mo saktan ulit ang anak ko, palalayasin kita. At may kahit isang kusin, wala kang matatanggap sa akin. Naintindihan mo ba? Kaya na tayo, tama na yan. Sige. Go. Pasabay, ah. Jerome, pasensya ka na nga pala kanina. Umagang-umaga, nasasabihan kita ng problema ko. Alam mo naman na ikaw lang nasasabihan ko eh. Jerome, nadidinig mo ba ako? Hindi ka nagsasalita dyan eh. Sensya ka na, Marilyn. Marami lang ako iniisip. Pansin ko lang, pagkatapos nung nangyari kagabi, parang iniiwasan mo ko. Jerome, magsalita ka naman. Kaya pa ako nagsasalita dito, wala ka man lang sasabihin. Kung nagtatampo ka sa akin, sabihin mo sa akin. Hindi pinagmumukha mo akong tanga. Brad, medyo hindi na ata cool yung ginawa mo, ah. Di ba siya pinapahirapan? Nagsusorry na nga sa'yo yung tao. Kung sincere na naman yung paghingi niya na tawad, ah. Hindi magic word ang sorry, no? Hindi nun mabubura yung panlulokong ginawa sa akin ni Marilyn. Kaya sa akin lang, pare. Baka sa kakatiis mo, mapagod na sa'yo yun. Sige ka, mapunta yun sa iba. Kakayanin mo ba na mapunta si Marilyn sa iba? Kaibigan ko lang si Marilyn at kung kanino man siya mapunta, Noy, wala akong pakialam. Okay. Sabi mo. Ay. Ano to? Ba't kayo umiinom? Pampaantok lang to, Jerome. Wala to. Ay, marami-rami na rin ho yan. Tama na ho. Hayaan mo na ako. Umakit ka na. Kakaunti lang naman to. Pabayaan mo na ako. Umakit ka na doon. Nay, hindi naman ho kayo naglalasing dati. Ano po bang problema? Iniwan na ako ng tatay mo. Umalis na si Romy. Kahit anong pigil ko, ayaw niya magpapigil. Bakit hindi niyo sinabi sa akin to agad? Para ano pa? Wala ka namang magagawa eh. Bakit? Sa anong dahilan na? Hindi ko maintindihan. Bakit niya kayo iniwan? Kasalanan ng mga kriminal kung bakit ako iniwan ng tatay mo. Masyado silang maramot. Sa lahat ng ginawa ko para sa kanila, hindi mo lang ako naambunan ng grasa kahit konti. Konti lang, anak. Konti lang. Kasalanan ko rin naman eh. Dahil nung panahon na may pagkakataon, na malaman nila ang sekreto nila, natuwag ako. Natakot ako. Anong sikreto yun, Nay? Bakit kayo nakakaalam? Pabayaan mo na ako, Jerome. Umakit ka na. Konti lang naman to.
Hayaan mo na ako. Konti lang to. Gusto ko lang makalimot kahit sandali lang. Sige na. Umakit ka na. Umakit ka na. Nay? Nay, nandito na po ako. Nay? 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 Tulong! Tulong! Nay? Nay, gising. Narinig mo ba ako, Nay? Darling. Darling. Nay. Arlene. Arlene. Bumaba na yung lagnat? Medyo po, pero may sinot pa rin siya. Tigas naman kasi ng ulo ng nanay mo eh. Ayan, sinagad na naman yung sarili sa pagtatrabaho eh. Nagkasakit tuloy. Kawawa naman si inay. Ayokong bumalik ulit yung sakit niya. Ayokong pagdaanan niya ulit yung lahat ng yun. Kasi naman siya eh. Sa gusto niyang makalimutan yung pangungulila kay Darlene, ayan, sige, sinagad yung sarili. Ayan, naapektuhan yung katawan. Mama Josie, hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit gano'n na lang katindi yung pagmamahal niya kay Darlene? Bakit sobrang naapektuhan siya doon? Na para bang tunay niya anak si Darlene? Hindi naman, di ba? Nako, Marilyn, kilala mo naman yung nanay mo. Masyadong mabait. Alam niya na malayo ang loob ni Giselle dyan kay Darlene. Eh, awang-awayan siguro. Nagmamalasakit lang. May naisip po akong solusyon para matigil niya maging ganyan si inay. Ano gagawin mo? Kakausapin ko po si Darlene. Sa huling pagkakataon, papakiusapan ko siya na makipag-ayos sa amin. Naku, Marilyn, huwag mo nang gagawin yan. Nakalimutan mo na ba yung ginawa ng impactang yun nung huli kayo nagkita? Opo, pero wala na ako naiisip na iba pang paraan eh. Ay, naku. Siguro, malagpasan ni ina ito, mawawala yung lagnat niya. Pero hanggang malungkot siya. Paulit-ulit na mangyayari to at ayoko naman mangyari yun. O bakit? Alam mo kung saan pupuntahan si Darlene sa Maynila? Alam mo yung address? Hindi ko po alam yung address. Pero may alam akong isang tao na maaaring nakakaalam. Bilib din naman ako sa'yo. Galing ng style mo. Galing mo. Kukunin mo ang loob ng daddy mo para kampihan ka. Laban sa akin. Wow. Effortless nga eh. Kasi konting iyak ko lang at saka konting lambing ko lang kay Daddy. Handa na siya na sugurin ang kahit sino mang umaway sa akin. Kahit na ikaw pa yon o si Lola. Sana lang kapag nalaman niya yung buong katotohanan, sana lang mahalin ka pa rin ng daddy mo. Kasi kung yun nga ang asawa niya ang dali lang niyang itakwel, ang dali lang niyang itaboy, paano pa kaya yung anak-anakan niya, kunyari, na hindi naman pala niya kadugo? Hindi nga kami magkadugo ni Daddy.
Pero for the past 18 years, ako ang minahal niya at itinuring niyang anak. At higit sa lahat, ako ang maganda. So sa tingin mo, between Marilyn and I, sino ang pipiliin niya? Sino ang gugustuhin niyang maging anak? Because I am quite confident that it's going to be me. Good evening po, Ma'am Aida. Si Jerome ho. Tulog na si Jerome. Umalis ka na. Ma'am Aida, ang totoo po niyan, kayo po talaga yung sadya ko dito kasi may itatanong po sana ako sa inyo. Marilyn, bakit ba ang kulit mo? Sinabi nang umalis ka na eh. Ma'am Aida, kasi po may sakit ngayon si nanay. Gusto ko lang po sana itanong sa inyo kung alam niyo po Hindi ka ba talaga nakakaintindi? O gusto mo lang ako bisitin? Palibasa may pinagmanahan ka eh. Ikaw at ang pamilya mo may kasalanan kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Ikaw at ang pamilya mo ang may kasalanan kung ba't ako iniwan ni Romy. Teka lang ho, Ma'am Aida, ano po bang ginawa namin sa inyo? Bakit niyo po sinisisi si inay? Tanga ka pala talaga eh. Hindi mo kasi alam ang katotohanan. Ano po bang katotohanan yung sinasabi niyo? Nay? Sino yung kausap? Oh, Marilyn. Pasugod ka. Kanina ka pa ba dyan? Ma'am Aida, ano po yung sinasabi niyong katotohanan? Taga. Nay, ano nangyayari dito? Ano sinasabi ni Marilyn? Jerome, kasi may sinasabi kanina yung nanay mo sa akin na meron daw siyang alam na hindi ko alam. Ma'am Aida, sige na ho, sabihin niyo na ho sa akin. Ano po ba yun? Nay, ano yan? Sabihin niyo na. Ang katotohanan yan, ubod ng sama ang pamilya mo. Teka lang ho, Ma'am Aida. Huwag niyo naman pong sabihin ng hindi maganda yung nanay ko. Sino si Perlita? Sino pa may sabi si Perlita ang tinutukoy ko dito? Si Perlita, biktima lang din niya si Perlita. Ang may kasalanan ng lahat ng to si Giselle. Siya ang nag-utos sa akin na pagpalitin ng dalawang sanggol. Ang sanggol nila ni Perlita. Marilyn, hindi ka ang tunay na anak ni Perlita. Ang anak ni Perlita, si Darlene. Ikaw ang tunay na anak ni Giselle at ni Ziggy. Ikaw ang tunay na Carbonell. Ano po yung sinabi niya? Marilyn, pagpasensyahan mo na yung nanay ko. Medyo marami na kasing nainom eh. Nay, lasing na kayo. Ano ba, Jerome? Hindi ako lasing. Totoong sinasabi ko. Ako gumawa nun eh. Alam ko. Ikaw ang tunay na anak ni Giselle at ni Ziggy. Si Perlita kay Darlene. Yun ang totoo. Jerome, yun ang totoo. Alam mo ba, Marilyn, takot na takot si Giselle nun. Takot na takot siya na malaman na ang anak niya ay hindi maganda. Dahil hindi matatanggap yun ni Tita Charito tsaka ni Ziggy. Kaya inutusan niya ako. Inutusan niya ako pagpalitin yung anak nila ni Perlita dahil alam niya maganda yung anak ni Perlita. Tulog si Perlita noon. Natutulog siya, kinuha ko si Darlene. At ikaw ang pinalit ko. Totoo yung maniwala kayo sa akin. Posible yung sinasabi niya. Nay, tama na, Nay. Tama na po. Totoo ang sinasabi ko. Kahit itanong mo ba kay Perlita at kay Giselle. Naku, huwag kang babangon. Nilalagnat ka pa. Medyo bumaba, pero eto, inumin mo. Nasaan si Marilyn, Mars? Ay, naku, umalis. Hinanap daw si Darlene.
Ha? Kasi kanina nagdideliryo ka. Wala namang lumabas yan sa bibig mo kundi Darlene. Kaya ayun, si Marilyn, kahit masamahin loob kay Darlene, hinanap para sa'yo. Awang-awa nga ako eh. Nagtataka, Mars. Ba't si Darlene yung hinahanap mo, nandyan naman siya? Di pa alam mo naman ang sitwasyon. Ako, alam ko yun. Si Marilyn, hindi. Alam ni Inay. Alam din ni Ma'am Giselle. Sino pa yung may alam? Si Darlene. Kaya pala, nagbago si Inay kay Darlene. Akala ko nasa isip ko lang yun eh. Akala ko nasa isip ko lang na bakit parang ang turing niya kay Darlene, turing niyang anak. Yun pala yung totoo. Yung totoo. Marilyn, alam ko mahirap tanggapin ang katotohanan, pero yun ang totoo. Maniwala kayo sa akin. Marilyn. Ano? Jerome. Marilyn, sandali. Marilyn, hindi ko alam sasabihin ko. Kung totoo yung sinasabi ni Ma'am Aida, ninukulan nila ako. Ninukulan nila ako lahat. Ako na humingi ng tawad sa ginawa ng nanay ko. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko alam kung sino na ipapaniwalaan ko. Hindi ko na alam. Yung nanay ko, si Ma'am Aida, si Ma'am Giselle. Hindi. Hinahanap ni nanay si Darlene nung meron siyang sakit kanina. Dahil ba yun? Siya... Hindi! Siya yung tunay na anak. Ayaw mo lang isipin. Naguguluhan na ako. Hindi ko alam. Kailangan ko makausap ni nanay. Mars, ano oras na Bakit wala pa si Marilyn? Naku, relax ka. Ako nang bahala. Sige na. Diyan ka lang. Huwag kang babangon dyan, ha? Ito na, ite-text ko na yung anak mo. Anak!
Ano nangyari sa'yo? Alalang-alala ko sa'yo, ah. Bakit? Nay, totoo ba? Totoo bang hindi niyo ako anak? Sige, Perlita, Marilyn, may gagawin pa ako sa parlor. Good night, ha? Ay, sabihin niyo sa akin na totoo. Hindi niyo ba ako tunay na anak? Totoo nga. Anak. Patawarin mo ko, hindi ko nasabi agad sa'yo. Kailan ko lang tinalaman. Niloko mo ako. Niloko mo ako. Niloko niyo ako. Niloko ko ni Darlene. Niloko niyo. Minsan niloko niyo ako, Nay. Ilang buhay ang sinira nyo? Si Darlene? Si Marilyn? Inilayo nyo sila sa tunay nilang mga magulang. Tingin mo, Mars, mapapatawad ba niya ako? Paano kung iwan niya na ako? Dahil nalaman niya na hindi ako tunay niyang ina. Akala ko, natural ka lang na mabait eh. Pala kulang pa lahat ng yun. Kulang pa dahil ako, anak mo ako! Patawarin mo ako, hawakan! Huwag mo akong hawakan! Kahit anong gusto kong gawin, gagawin ko at walang makakapagpigil sa akin, kahit ikaw at kahit si Daddy. How dare you! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap ang anak ko! Anak ko, Giselle. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nag-alaga sa kanya. Anak ko siya! Ako pa rin ang totoo niyang nanay dahil ako ang nagluwal sa kanya! Subukan mo nang magkamatayan tayong dalawa. Alam niyo naman na teritoryo ko to, di ba? O ikaw, Marilyn, ano ba kasing ginagawa mo dito? Darlene, ayaw namin ng gulo. Eh kung ayaw niya ng gulo, edi umalis na kayo! Baka ikaw ang dapat umalis dito, Darlene! Di ba hindi ka naman totoong karbonel? Ako ang tunay na karbonel at hindi ikaw! Kapiling ko'y pangarap